Timothy chapter 3 verse 1 to 17 per 1 verse na basahan. 2 Timothy chapter 3 verse 1 basahan ko at sundan nyo sa inyong Biblia. 2 Timothy chapter 3 verse 1. This know also that in the last days perilous times shall come. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our loving Father in heaven, maraming salamat po sa mga testimonies sa memory verse. Salamat sa iyong salita at salamat, Lord, makaworship kami sa inyo sa Espiritu at katotohanan. At papalain po ang salita ng mahayag at Spiritual Spirit, help me also forgive our sins. Cleanse our thank you for the forgiveness of sins. Kapag kami matutunan na blessing spiritual sa araw na to, mabot ang spiritual needs ng mga anak dito sa on-site, maging sa online, sa Facebook, o sa YouTube. In Jesus Christ's name, Amen. Amen. Praise the Lord. Ang title ngayong araw na to, ngayon ay June 15, 2025. So bukas ay may klase na. So praise the Lord, balik eskwela na. Ang title ay Living Godly in the Last Days. Living godly in the last days. Makita rin sa verse 1, there's no also, sabi ng Apostle Pablo, pinasulat sa kanya ng sweet Holy Spirit, that in the last days, perilous times shall come. Darating ang araw, ang panahong mapanganib. Yesterday, nakikinig ako ng balita, napanood ko rin sa YouTube, yung Israel versus Iran. Nag-away na naman sila at nagpalipan ng rockets na atake ng Israel yung nuclear site ng Iran para pasabugin na kanila yung mga nuclear site ng Iran. At namatay rin doon ang mga 70. Yan, siyempre may injured din. At bumantay naman ng Iran, nagpalipad naman sila ng mga rockets. Siyempre yung iba nasalo ng kanilang, ano tawag doon? Yung nagasalo sa mga rockets. Ha? Oo, nasalo. Pero namatay rin ng mga Udyo, Israelites, tatlo. At marami rin ng mga injury. Yan. So, tapos, another naman na napanood ko, yung Air India. Ang tingin ko, napakinggan ko na baka Air Asia, ay Air India, inulit ko. Tingin ko, pinaking mabuti, ay Air India, akala ko Air Asia, na aeroplano. Kati-take off pa lang, at mayroong nangyari na hindi maganda at na bumagsak siya. At after ilang seconds, sumabog. Ay yung nakasakay doon na British citizen. Pero Bombay sa Indian ang tsura niya, malapit siya sa emergency exit at namuklat siya at nakita na maraming mga patay. Tapos unti-unti siyang umalis sa aeroplano. After ilang seconds sumabog. So isa lang ang sulat. Ang patay rin doon ay mga 200 plus din sa yan mga perilous times, mapanganib na mga bagay. At sa Nigeria naman, ang mga Christian doon ay pinagpapatay rin sila ng hundreds. Dami mga, minsan mga 70, minsan naman mga 100, 300. Ang pinapatay sa Nigeria, may isa Nigeria kasi may portion dyan na kung saan banda no, northeast ba? Na marami mga Muslim doon. At gusto nila mga Christian doon ay papapatayin. Lalo yung mga extreme na mga Muslim. Siyempre iba ng mga Muslim na medyo okay lang sa nila na kalubilo, pero may mga extremist talaga na ayaw si Christian kaya pinapapatay rin nila. Iba doon. So, pero hindi yan pinapakita sa television o sa social media. Mapanood nyo lang yan sa Christian Broadcasting Network, yung CBN News. Pero nakita nyo na matindi pala mga Christian dun sa ibang lugar na pinipintasan sila. And then, makita rin dun sa India, ganun din. Ang mga Christian ay pinagpapalo rin pag nag-simba na ganito, ay pagpapaluin tayo ng rad.
baston na bakal. Yan. So, at least dito, hindi tayo, wala dito nagkakan sa atin, nagapalo o nagaharas. So, siyempre alam natin yung batas na hindi man sila basta-basta ka-atake kay una-una siyempre mga pastor o Bible study sa mga police station. Yun ang blessing. So, yun ang mga pangyayari. Ang local news naman natin, kung lumatagal na rito sa Boracay, hindi na kasi presidente si dating Presidente Rodrigo Duterte, kaya ang turista doon na ating sana ng kasal, in behalf sa kanyang boyfriend, kumating yung girlfriend, ayun, mayroong tourist guide na piki, at yun ang mga barkada ay narip siya at pinatay. Kaya ano kung anong pani, taga-Europe yun, no? So ganun mga perilous time. At ngayon naman, alam naman natin na ating gobyerno ay gusto nilang i-impeach si Vice President Sara Duterte. Kasi si Vice President Sara Duterte, malamang kasi siya mananalo sa next election. Kaya gumagawa sila ng paraan na matanggal siya para mawala yung ambisyon ng iba ng presidente na pag wala si Sara, siya ang maging presidente. So ang gagawin nila, i-impeach si Sara. So dahil sa mga confidential fund. So dapat kung imbestigahan ang confidential fund, lahat dapat nangahin siya ng gobyerno. Hindi lang Vice President, pati President, pati mga sekretary ng President. Lahat, pati sa military. Pero nagtataka tayo, no? Ba't si Sara lang ang hindi na pinag-iinitan? Siyempre, meron dyan na political motive kasi na pag wala na si Sara, disqualified na siya tumakbo sa higher position, president after 3 years. So wala na siya. So, hindi siya. So diba na presidente. So, malaman kasi si VP Sara ang nanganalo. So, si VP Sara ay may lahing Hudyo ito. Ang kanyang nanay ay Jewish, si Zimmerman. Meaning to say, si Sara, mga siya, ilang percent kaya na Jewish? 50% o 1/2 lang. 50% siya na Jewish. At alam natin, pag Jewish ka, may special favor si Lord. I will bless them that bless thee. Diba? Na basta ginagawa ni Lord dyan, may special blessing ang mga Jewish. Although ang mga Jewish na matigas ulo to, mga stiff-neck, sabi nga ni Lord, mga stiff-neck people, ito mga kahit ganun, dahil pinili siya ng Lord at mayroong covenant si Lord kay Abraham, kay Isaac, at Jacob, kaya doon na panyumpan na mayroong favor pa rin yung mga Hudyo Israelites, mga Jewish. Kita mo, malaki pa nga yata. Kasi nga, hindi, malaki lang ng konti yung Israel na lupain ng area sa Palawan. Pero hindi yan matatalo ng mga Arab nations. Yung sumalakay niya na, ilang 6-day war yun, no? Jay? 6-day war na ang kalaban ng Israel ay Egypt, Lebanon, Syria, ano pa, basta malapit na mga bansa na doon sa kapalibot sila, sa gilid ng mga lupain ng Israel. Ang ginawa ng Israelites ng IDF, Israel Defense Force, sinalakay agad yung mga airport. Yung airport agad ng Egypt, binumba agad yung mga runway at mga airplane at ano pa kaya nanalo yung Israel. At sa kapitong araw, sila'y nagpahinga. Biblical din, no? Paano na araw na ginawa ng Diyos ang makikita natin. Pagkatapos sa kapitong araw, ang Diyos ay nagpahinga. Ganun din, no? Biblical, ang Israel, inatake niya kagad yung mga kalaban ng mga Arabo. And then, kasi 7 day nagpahinga sila. Pero kung i-trace back natin yan, magkapatid lang naman sila yun sa tatay kay Abraham. Dahil si Abraham ay, dahil sa kasalanan ni Sarah at ni Abraham, yung ito ang katulong ko, Abraham, di ba mo siya, anakan mo siya, kumbaga huliran mo kung sa atin pa. Na bigyan na magkaroon ng anak kay Hagar na Egyptian.
Hindi nakaroon ng anak, si Ismael. Tapos, may promise naman si Lord na magkakaanak si Sarah. Ang edad ni Sarah kasi ng 90 years old, si Abraham ay 100 years old at nagkaanak na siya. Napangako ng Panginoon at si Isaac. So makapatid din sila sa tatay kay Abraham. Pero yan ang nangyari, so hanggang ngayon ay magulo sila. Dahil sa kasalanan na ginawa ni Sarah at ni Abraham. So, okay? So yun yung mga local news natin at kahit sa mga sasakyan ngayon, no, na sasakyan, natutumba, doon sa Balite, no, Feliciano, Barangay Bangbang, natutumba sila, siyempre pa, sigsag, hindi alam yung mga kurbana, yung mga balgaan sa National Highway, yan, mga perilous time. Minsan pag makakita ko ng mga sasakyan ng mga, automatic, no, minsan kakabahan ako mag-park na ang tricycle sa likod ay automatic. Kaya baka biglang umanda eh. So mas maganda pa ang manual. Then, ang mga Christian churches sa Philippines naman ay may mga conflict sa doktrina. Dami na yung mga nagalabasan ng mga doktrina. Nawala na yung focus nila sa Great Commission at sa mga, ang iba naman ay sa mga leadership at sa mga members sa mga conflict within sa mga grupo ng mga so-called Christian. Kaya sa verse 2 naman makita natin doon, for men shall be lovers of their own selves. So yung mga tao ay mapagmahal sa kanilang mga sarili. Mahal na sarili niya. So, halimbawa, no, selfie. Di ba sa cellphone, selfie ka. Pero, yan, mayroon niyang negative at may positive. Yung negative doon, kung nagka-selfie, wala nang ginagawa kundi mag-selfie na lang buong maghapon. Yun naman yung negative doon. Pero yung positive naman, nag-selfie ka, dahil wala namang magkakamera sa'yo. Walang cameraman. At nag-selfie ka for documentation naman. Yan naman ang positive, okay? So, ang iba naman ay, siyempre sa pag-vlogging, sabi doon ay, for men shall be lovers of their own selves. Covetous. Yan, covetous. Ano yung covetous? Natanong ko ni Hanay. Ang covetous ay yung materialistic ba? Covetous. Yung kung meron sa naman, may flat screen TV siya. Gusto mo rin. Kung may refrigerator siya, gusto mo mag-refrigerator. May laptop siya, gusto mo rin. Yung covetous ba? Mainang Para kunon. masakla ng covetous? Mainang kunon. Ha? Mainang Kaya kunon. parang gusto mo rin magkaroon. Covet. Iba naman yung kabit, ha? Mainang Covet. ginaangkon. Inggit, yeah. Inggit ka yan ng covetous. Nahisa ang covetous. At siyempre, sa property naman, president, election. Siyempre, iba sa mga ibang politiko ay covetous. Kasi election na bingaray, laki pala ng sweldo na sa first class municipality, lalo sa Manila, ang councilor, pala ang sweldo mga 100,000 Wow. sa mga councilor, mga mayor niya, mga 150,000. Grabe Yung na. policeman palang sweldo ay almost 300,000. Ay, mamiyo. Kaya para maraming gusto mga kandidato nung kay laki pala ng sweldo. Ano kayo no? Magkaroon na lang ng batas na pag congressman, governor, mayor, walang sweldo, no? Walang sweldo. Lang, libre lang ang hospital sa'yo at pamilya mo, libre ang bigas mo. Yun lang sana, no? Ibang may magkandidato kayo. Kasi malaki pala ang kinikita. Ang presidente naman, ang sweldo ay 500,000. Basta almost 500,000. So, ganun. So, ang police ka, 29,000 police. Yung teacher 1 rin, mga 29,000 yung nata. Mga ganun. So, kung ang rank mo na yung colonel, ang colonel siguro, sweldo na yung mga 70 to 80,000. Kung mga dyan yun. Pero makita nyo naman, kaya search nyo sa Google, yung mga salaries. Makita nyo yun. So, ganun. So, kumitos. May tax yan. So, may tax, may monthly tax yan yung balik rin. So, matindi, no? Yan, sa gobyerno. Kaya maraming gusto magtrabaho sa gobyerno. Yung maraming pera sa gobyerno, eh.
ba? Kay, yung interest mo sa bangko, kay Rural Bank, may share pa doon ang gobyerno. May withholding tax pa ang gobyerno. Kahit ang interest mo lang ay 5 piso, may gobyerno doon, may share pa doon. Ganun talaga kahit saan ay. Talagang, ibig sabihin kasi kung walang tax, hindi mabubuhay ang gobyerno. Ibig sabihin, paano ang pansweldo sa teachers, sa police, sa army? So ganun din, wala pinakaiba ay sa kanila 12% value added tax. So ganun sa simbahan. Kaya meron tayong offering, mayroong tithes, pero iba binabatikos na ang tithes na yan o binabatikos kasi wala naman doon sa New Testament. Although nabanggit ni Lord Jesus yun, pero hindi naman doon nag-limit sa tithes lang eh. Kasi kung save ka, super pa nga sa tithes ang bibigay mo pag alam mo na ang pera naman ay para sa gawain ng Panginoon. Kaya ako nga, kahit i-tithes ko 100% eh, hindi lang 10%, siyempre. Pero may support ako, may blessing, kahit i-tithes ko yun, buong 100%. Siyempre ako naman ang bago i-tithes, i-gastos naman sa gawain ng Panginoon. Pero sa inyo, fan lang yun lang. Sabi nga ay, God love it a cheerful giver. Ano lang yun pa sa iyo ni Lord na ayon sa iyong kakayanan. Para hindi naman pabigat. Siyempre, babi ay, mali kasi iba ang wali. Pag hindi ka mag-tithes, ay, isumpa ka, mag-curse ka. Eh, mali naman kasi yung primary, yung tithes na lang yung para rin sa mga Jewish, sa mga Israelites na kasi si Levi, yung mga Levites, ay wala silang lupa. So yung kapatid nila na 11, so yun ang may mga lupain, may tanim, may mga crops, root crops. So, bigyan nyo yung kapatid nyo sa templo na trabaho. So, nagdadala sila ng mga touch nila ng mga trigo, mais, o ano mga galing sa lupa ng mga pananim para may makain yung mga kapatid nila. Mga Levites na nagtatrabaho sa templo. Kumbaga sa time natin, mga full-time workers sa church. Ayan. So para concentrate nila sa pag-serve sa Panginoon sa templo. Yan. So kung iwali na, uy, may sumpa ka pag hindi ka nagbigay, parang dating nun parang tinatakot mo tuloy yung Christian, no? Na ang Christian naman talaga pag faithful sa Panginoon yan, sobra pa sa kahit siya bibigyan yan. So ganun. Depende sa pagpaliwanag rin. Pero hindi yan nakaka-open, yan ay blessing. Nagawa na yan ni Abraham at ni Jacob. Okay? Yan. At dito sa yung boaster, ibig sabihin ay mayabang, boasters. Sabi doon, and then proud. Yung boaster, parang pareho naman ang proud. Blasphemers. Yung blasphemers yun ay nagpangmura, no? Blasphemy. Disobedient to parents yan. Suwail sa magulang, mga magulang. Ang thankful, no? Hindi mapasalamatin. Puro reklamo. No? Ibig pasalamat kung ay nagreklamo pa. Others. So, dapat kita ay thankful ato nga pag-ipusoon. Salamat tayo. Meron tayong tubig. May electric fan, may hangin, salamat tayo may tinapay, may candy, may pagkain, salamat tayo may Bible, iwan na ko ang Bible naman siring binigay, kalimutan, salamat tayo meron tayong lugar na pinagtitipunan, salamat tayo hindi tayo nire-raid dito, salamat tayo, amen, at salamat tayo na tayo ay nakapakinig ng Word of God. So, hindi tayo reklamo. Thankful tayo. Unholy. Walang hilig sa kabanalan. Ibig sabihin ay, unholy. Walang simba, walang prayer, walang Bible reading. Gusto na ikalayawan sa mundo. Verse 3, without natural affection. Yung natural affection na to ay, ibig sabihin ay sa opposite sex, ay nang wala siyang, kung lalaki ka, siyempre ang gusto mo ay
babae. Pero without natural affection, wala siyang affection sa opposite sex, kundi ang affection niya sa the same. Wala, lalaki ako. Ang gusto ko, lalaki rin. Yan yung without natural affection. Babae ka gusto mo, babae. Yan yung without natural affection yan. Yung truth breakers, ito naman yung ceasefire, halimbawa, ceasefire yung gobyerno, may ceasefire sila sa mga ligtas, pero nangaambos. Ceasefire, pero yun ang truth breakers. Then traitors, sa Pilipinas, pag bininta nila yung West Philippine Sea, yan ang mga traidor sa Pilipinas. At lovers of pleasures, more than lovers of God. So ito yung mga nasa lakwatsa, sa outing, pag-beach, no? Sunday, nasa beach sila. Sunday, nanonood sila ng boxing ni Pacquiao. Hindi na nagsimba ng boxing. July ang boxing ni Pacquiao. Ay, simba pa rin tayo. Hayaan mo yan na ma-replay naman. NBA games, championship Indiana Pacers, Oklahoma Thunders. Iba ay nanood na lang sa television sa bahay o sa cellphone. Yun yung mga lovers of pleasures more than lovers of God. Pwede namang manood dyan. Pero unahin mo na ang Panginoon. Di ba? Amen? Very plain naman eh. God first. Alam mo, ang value natin ay, ano ako, value ko? Zero. Ang value mo, zero. Di ba? Ang value ng Diyos, 1. Di ba? Number 1 ang Diyos. Tayo, zero. Ang ating career, ang ating business, ang ating ambition, zero. Ang ating pamilya, zero. Zero yan. O, tingnan mo. Pag inuna mo sarili mo, zero. Inuna mo career mo, zero. Inuna mo ang pleasure, zero. Inuna mo yung ambition mo, zero. Profession mo, zero. Tapos, ang huli, ang Diyos. So, ang dating nun, 0, 0, 0, 0, 1. Pero kung inuna mo, ay anong ang kwenta nun? 1 lang. Pero kung inuna mo ang Diyos, number 1, 1. 1, una. 1. Sunod rin sarili mo, 0. Pamilya, 0. Sunod rin karir mo, 0. Sunod ay ambition mo, 0. Tapos sunod na ay ano pang mga pangarap mo o yung mga profession mo o 0. Kumari 6 na 0, no? Kung ikwenta mo yung 1 million, di ba? Nag-gets nyo? Ay, no, unang Diyos eh. Pero kung unahin mo sarili mo, 0. Unahin mo ambition mo, unahin mo pamilya mo, karir mo, trabaho, 0, 0. Pamuli yung Diyos. So, ang kwenta nun, 1 lang. Pero kung una ang Diyos, 1 million. Ibig sabihin may value. Basta God first. Tandaan nyo yan ha? Na sa pag-aaral mo, si Mia, sa pag-aaral mo, isama mo ang Diyos sa pangarap mo. Ha? Hindi lang para sa sarili mo, sa pamilya mo, kundi para sa Panginoon. Kahit si GC, kahit si JJ, kahit si Hannah. Huwag muna kayong boyfriend, girlfriend sa school. Ha? Paano muna kayo? Crush lang, hanga lang, okay lang mo, may problema ron ka. Ay, gwapot ano. Hanggang doon lang. Pero, hindi na girlfriend, kerto na, bata ka pa. Ha? Hindi anay. Aral ka lang muna. Pag may trabaho galing, yan, trabaho na, tapos believers ni Lord Jesus ang partner mo para magkaroon kayo ng pamilya. Pero sa Panginoon pa rin purpose for Great Commission na gapon. Ha? Yan ang purpose. Bakit ka mag-asawa? Mag-asawa ko para sa Great Commission ng Panginoon. Bakit ako mag-engineer para sa Great Commission? Bakit ako mag-accountant para sa Great Commission? Bakit ako maging teacher para sa Great Commission? Ibig sabihin Great Commission, yung Holy Lord Jesus yan, ang huling tagubilin, ang last command. Yung go into the world and preach the gospel. Mag-gets nyo? Na ano ang balak iniisip natin,
takbo ng buhay natin, para yan sa Panginoon, sa Kanya, sa kaluluwa, kaligtasan ng mga wala pa sa Panginoon Jesus. Okay? Gusto kong mag-milyonaryo para sa Great Commission. So, yun, ha? Yun dapat ang isipin natin. Okay? So, ito naman sa verse 5, na sabi doon ay, sa verse 5, verse 2 Timothy chapter 3, verse 5, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Ano na yung form of godliness? Ang form of godliness, di ba sa templo ng sa Israel, di ba mga Pariseo sila, mga Saduseo, di ba anak karong mga suot giday, mga tagpal nga ano, parang banal na banal, di ba? Sa templo, di ba? Banal nga banal, gitsanda, having that form of godliness. Yan. Kung sa mga pastor ay nakanikta gidron, naka-long sleeve na puti, o anong long sleeve na kulay, o nakabarong, di ba? O sa mga pari rin ay, ano, sutana ba? Sutana. Sa mga ministro man ay, mga naka-Amerikana gid, o nakabarong, di ba? O, hay, pero, o sa mga Hudyo man, nakapag-itsan na ron sa mga Pariseo gid sa templo, mga pari o sa templo of Israel, mga eskriba, ay mga banal na banal na sanda, ay may purma ba sa godliness gid, pero but denying the power thereof, from such to know. Pero anda man galing ang lifestyle ay may secret sin man galing sa nang ginatago. Nagets nyo na sanda man galing ay pag-ingo man galing, nino man galing panduan, Gilbert, Libra, sinigarilyo man galing, tapos may anda man galing itong ano, pastor o pari ay may anda man galing itong mga ginapano, may anda man galing itong mga may mga unga man galing sa labas, mga ganun ba? Mga ibig sabihin ay na having the form of godliness, pero gahong sa ng kabuhay. Gets nyo? Ha? So wala exempted dyan. Pastor, membro, pare, o ano man na mga Jewish na mga rabbi. Okay? So rin doon na verse na about yan, na having the form of godliness but denying the power thereof, from such torn away. For of this sort are they which creep into houses, ba? Nagkakaroon ng relasyon sa mga bagay-bagay. Ibig sabihin ay bagay-bagay nga parang mga beer house or ano nga bagay-bagay na creep into houses, parang bahay, aliwan. And lead captive silly women laden with sins. Ano na silly women nila? Silly women ay kung sa Tagalog pa ay paano ng ano tawag ko silly women sa Tagalog? Tagalog ba? Haling? 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 Yun o, silly women galing. Ibig sabihin ay kasi na, mababa ang lipad Yung nasa pag-intindi pa. Ay, lead captive silly women laden with sin, and lead away with diverse lust. O, may mga lust, ibig sabihin lustful, laman, makalaman, yan, lust. Ibig sabihin ay mayroon silang mga lustful na mga kinumalingan. Kaya alam niyo yung research ko kahapon, yung may sakit na STD, sexually transmitted disease, daily, sabi doon ay daily sa Philippines, reported cases daily. Narinig ko na sa radyo ay 66 man na case, pero pinila ko sa Google ay pero may sexually transmitted disease ay 50 person daily reported, lalo ito sa Manila, agapa sa mga PGH, hospital. Ay, kung nabiron siyempre, karangan nga, yes, sa Bible nga nga, ngayon na galing gasugot sa mga bahay aliwan, siyempre, nakakomitar tayo yung mga makara, kaya ito may sakit, kaya ito yung bayi, mas makanan sa mga mister, ay nakawahawa yun. Mas worse ka rin kaya nga AIDS. Nandito tawag ito sa Africa, ay, 40 years old yata ay, pababa yata, patay yata rin, dahil nagkawa-awa na sanda din sa amo galing doon. Ito, ano matay na sa amo. Pan-eksperimento. So, rin katalo. So, ibig sabihin ay, kwan lang,
maging maingat lang sa aton ng mga katawan. Lalo ngayon sa bulwang, no, ang pinakabata na buntis ay 13, 14. 14 years old. Ito sa bulwang. At iya sa aklan ay abo, nagaling na case na ganyan. Ha? Nakita mo doon sa ansat, no? Pero pag mo sa i-issue, sa issue, kaya pa sa may ansat nga portion, nga lupa, abo, ito taro gati at bahay nga dito. Tapos nagdayo ko ba? Ay gati nag-date ito. Naman ko sa gado-gado, hindi na nag-obra. Nang ano, delikado naman ako nun. Kasi magbuntis na, no? Luoy naman ako. So, i-agree ko na. Yan. Yan o, may nakatabot. Dahil gawa ng social media at sa mga television nga rin yung mga napapanood. Okay? So, dito man sa verse 8, ay meron din dito na sabi doon si Moses, merong paano ito nga si James and Jambres withstood Moses. So do this also resist the truth, men of corrupt minds reprobate concerning the faith. So kinalaban nila si Moses, meron sila mga corrupt minds, si James o si Janice at si Jambres. Yan. Book production pala ako. O sige, dasigan ko. Ang title ay Living Godly on the Last Days. Living Godly on the Last Days. Number 1, by following the example of God's servant like Apostle Paul. Ang title, Living Godly in the Last Days. Mamuhay tayo na maka-Diyos sa itong last days. Number 1, by following the example of God's servant like Apostle Paul. So, tingnan natin yung example ni Apostle Paul. God's servant siya. Sa verse 10 and 11, anong ginagawa ni Apostle Paul? But thou hast fully known my doctrine. Alam mo yung aking doktrina o teaching, especially about salvation by grace through faith kay Lord Jesus. At sabi dito sa verse 11, verse 10 mo na, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Yan. So, dito, manner of life, ang manner of life ni Apostle Paul ay rejoicing in the Lord always. Yan. So, masaya siya. At ang purpose naman ni Paul, to live for Christ and to die is gain. At ang kanyang faith naman, none of these things move me. Yan ang faith niya sa Panginoon na walang makamove sa kanya kung ano ng circumstance na nangyari sa kapaligiran. That time. At long-suffering niya, endure hardness as a good soldier of Christ. At yung charity, yung love niya ay sa Galatians 2:20, si Jesus Christ, so sabi ni Paul, who loved me and gave himself for me. Kaya, na nevertheless I live here and I but Christ liveth in me. Yan ang love ni Paul. At yung patience niya, magkaroon siya ng crown of righteousness. Mayroong 5 crowns yan. No? And then, yung persecution naman niya, nakita natin ito sa verse 11, persecutions, affliction which came unto me at Antioch. Antioch ay sa Syria, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Niligtas siya ng Panginoon. So yung persecution sa kanya, tinan mo yung buhay ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 11, paano ang naranasan niya sa paglilingkod sa Panginoon. 2 Corinthians 11. 2 Corinthians chapter 11, verse 23. 2 Corinthians 11, verse 23. Tingnan mo yung naranasan niya. Wala nga tayo sa kalingkingan ng kanyang naranasan ng mga persecution. Are they ministers of Christ? I speak as a fool, I am more in labors, more abundant. Masipag siya. In stripes, above measure, o marami siyang stripes, ibig sabihin mga palo. In prison, more frequent. O palagi siyang nabibilanggo. Si Apostol Pablo, bilangguan na, hindi kulungan. Ha? Kasi ano pagkaiba ng bilangguan sa kulungan? Ang bilanggo ay para sa tao, ang kulungan para sa manok, para sa baboy. Kaya, nakausap ko kasi doon sa Muntinlupa, nagsulwining ako, ay, galing ka pala sa kulungan, kalalayo mo.
At sabi, kinurek niya ako nang kumbaga huwag mong sabihin na galing ako sa kulungan. Sabihin mo lang bilanggo. Kasi ang kulungan niya ng manok. Kulungan ng ibon. Ayan. So at least may na-learn na kayo na palaging nabibilanggo si Apostol Pablo. More frequent in deeds of obedient minsan. Ako ba may detre? Wala, minsan lang ako. Insita lang ako na, galing kayo dito. Dito kayo simba, doon banda sa may Glosta. Kasi katabi ng bangko ba, Royal Bank of Malinaw, ay mayroong chip doon na security. Police rin. Ay, siyempre doon kami kasimba. Nagkon siya, medyo ka, nagkon siya, ba't ano po ang ginagawa niyo dyan? Kasi siyempre, bangko kasi sige, kasi kung kami dito. Nagkasimba kami pag Sunday morning. Pag hindi Sunday morning kasi computer shop yun nila Joseph Nandino. So then sa Bluster ko na yung tokens, nandiyan rin kami dati. So, ayan. So, again sa kapitbahay rin, nagsita rin kami dun sa kapitbahay. So, lipat-lipat. Pero si Pablo, meron siya mga death threat. Of the Jews, five times received I 40 stripes, save one. 39. Pinalo siya ng 40, pero yung isang mintis. So 39 ang hagupit na natanggap ng katawan ni Pablo. Ilang hagupit na ng latigo ang tumama sa katawan mo, sa katawan ko. Wala gid, no? Wala gid, no? Pero si Pablo, 39. Pero attorney to, si Pablo, attorney to. Parisier to. Pero matindi na naranasan niya. Sabi na, thrice was I beaten with rods. 3 beses siya pinalo ng rods. Rods ay kung ano ng bakal na kahoy, kung mga tubo. Pinalo siya 3 times. Uy, kung may human rights violation, ay nobrat pa nga na. Yung mga tawag ng mga Hudyo, no? Mapuntas man. Human rights violation talaga. Wapa ka to, meron. Once was I stoned. Isang beses siya na nabato. Alam niyo yung nakarating siya sa third heaven na si Pablo yun. Dahil sa Acts 14:19 ay nabato siya. Tinaka akong tama ako. Acts 14:19 na saglit lang. Nabinato siya dito. Acts 14 verse 19. Acts chapter 14 verse 19 na si Apostol Pablo binato siya. Tapos half-dead, di ba? And there came there certain Jews from Antioch and Iconium who persuaded the people, and having stoned Paul, binato niya siya sa Paul, si Apostol Pablo, drew him out of the city. Kinaladkad siya palabas ng syudad, supposing he had been dead. Acts 14:19. So, akala nila patay na siya. Yan pala yung that time na yan, at nasulat yung Corinthians, ay nakarating siya sa third heaven, si Pablo. After 14 years, nung nasulat niya yung Corinthians, meron yan sa Corinthians, hindi ko lang napangkagad na nakarating siya sa third heaven. 1 Corinthians yata yun, pero makaw na mag-oras, mag-time, context siya tayo mag-hanap, pero yun, nakita nyo na naranasin na po si Pablo na binato siya. Once na binato siya, and then ang verse na tayo 25, thrice I suffered shipwreck. About 3 beses nga barko ay na shipwreck, ibig sabihin na lunod. Yan. Nakasakay rin kami sa barko noon, super cut ba yung tawag? Gabi ka, kapang sukat kami kaya. Parang maisip mo hindi mo magpa-Manila sa sunod, parang kasi grabe humbak mo, super cut ang mga sinakyan ay gatirangis yung mga umat niya, medyo malunod, pero ang super cut from Mindoro, from Batangas to Mindoro, paulit kami. Tapos nakasakay man ako sa barko at pag umagit Manila man o pabalik ka, medyo malunod man, shipwreck si Pablo 3 times na nalunod dito barko. A night and a day I have been in the deep.
gabi at araw siya ay nasa malalim. Ibig sabihin, malalim ba sige hulog mo sa kanan? Sa bubong o madarong mga lupa. In journeyings open sa kanyang paglalakbay, in perils of waters o sa panganib ng tubig, in perils of robbers sa panganib ng mga magnanakaw. Nalala yung Samaritan nga ito nga binugbog, yung mga robbers sa highway. Uso ka yun. In perils of by my own countrymen, sa sarili niyang kababayan ng mga Hudyo, kapwa Israelites, na kahadlukan man. In perils by the heathen, o mga wag kakilala sa Diyos. In perils in the city, sa syudad. In perils in the wilderness, sa kagugangan. Sabi may mga sawa ito. Mga sapat ng mabamis. In perils in the sea, sa dagat. In perils among false brethren. Sa mga false brethren, ibig sabihin may panwari ng mga Christian ka to. Perils, imagine. In weariness, sa kagaoyan, painfulness, in watching open, in hunger, sa gutom, at sa uhaw. Kita yan. Ako medyo malapit ng gutom, nag-inform na ang tiyan. May makaroon tiyan ko, makaroon ni mo, nag-gutom na. Pero may pagkaon kita, luto na. Tapos may tubig, may abot ang tubig. Pero si Pablo, hindi, in thirst, in fastings. Yung fasting, huwag yung matinaon. May istorya ka, kung may mga pastor man nga, ay anak, ay mga worker, huwag kita pagkaon pa, ani kita na postpone na, fasting na kita. Galit ay, fasting, di ba, ay makaon. Fasting na, open in cold, sa gamig. Pero makanababo, mga jacket, yambong, and nakedness. Kasi pa yung mga Amerikano na nagabarong, mga Pilipino kami tayo. And nakedness. Yan si Pablo. Imagine So, nakaranas na ba tayo sa naranasan ni Pablo kahit kalingkingan lang? Wala na. And then the afflictions, the Lord delivered me. Number 2, ang title, Living Godly in the Last Days. Number 1, by following the example of God's servant like Apostle Paul. Number 2, living godly in the last days. Number 2, will suffer persecution but don't worry. Kung kakaboy kita na maka-Diyos sa last days nga ra, ay mag-suffer kita persecution. Ano na persecution? The persecution nga na ginapan ka o, ginakon ka, gumagay, ginakontra ikaw. Ginakontra. Pag hindi lang mo ginakontra, ginahambalan ikaw, ginasakit ka pa, rin persecution But don't worry, naman. It's just normal. Normal lang yan. Even our Lord Jesus suffers also. Diba? Persecute mo yung kita na ng kapwa mga Israelites, diba kababayan? Because we have an enemy. Na may kawit tayong devil, si Satan. Pag ginagamit ni Satan ng mga tao na kaapin. Okay, It's just normal. Pag may nagabaki mo makarang ka, ay, mahaba yung buhok. Ay, takatang sikpan mo. Yung atar na gambong ay parang si, tawag ka ron? Pag nagapalda, parang kasi Maria Clara. Siyempre, ang tabi mga gambong, mauso makaroon yung mga kita na pusod. Tapos si Gerton, kita doon. Aba, hindi Gerton ay, kita ro, sasawa, kita na to. Gerton, sawa din. Ipapoy. Kamot si Gerton, grabe. Mas matindi wala si Gerton yung pastor na. Mas sobra pa kako yung brutal, baba ka na. No? Sasawa, baboy ka na, kita na pusod. Ako na nga doorbell, Gerton, sasawa ng baboy. Tapos makita niyo mga gambungay na sa children's department, Ano ba, Sister Pinay, mabakat yung mga gambong, gambong ni Caitlyn, ay di, pag sinukso ko nakikita ko na, kita na kaluluwa. Pero yun, sanda rin mabang, ikaw ay old passion ka, Maria Clara ka, tapos sandat abi ay kita ng puso, dahil hindi ka mainggit ganda ron, ang sandat na ron mo, mauya dapat.
Ako naman ka na ako lang nawaya karon no. Imbis mata na kayo ikaw ang galikaw ka lang nawaya ka na mapakasa ka pa. Kung nakita mo una ko nang ron, ko para sa ron pero kung inulit mo ikaw sa karon doon. Nagyain pa. Oh, karon JJ wa makita man sa eskwela. Ano crop top no. Crop top ano ron sa ansat, bago nga crop top ron. Ang sausawan mo. Pag makita ka karon JJ o una sa kaisik. Bawal sa Bawal. kaisip. Bawal sa very good. Bawal Pag kita doon na karon ay okay lang nakita mo pero pag inulit mo ron JJ sa karon. Ha? Sa Doorbell. ingatan ang sarili. Will suffer persecution but don't worry. It's just temporary. Temporary lang naman eh. Ano kita pero sukdo lang na persecution. Persecution. Siyempre patyon na Christian. Oo, naman na. Diba ni Lord ay huwag kayong malakot sa bawang patay ng katawan. Pero ang kaluluwa hindi napapatay. Nakatakutan kung patay ng katawan, ang kaluluwa sa impyerno. At sunod, it make us strong children of God. It make us strong Christian. Magkaroon tayo ng strong conviction. Diba? Pag na-persecute ka. Diba? Sabi nga, ang sundalo, pag lalong masusugatan, lalong tumatapang. Pero sa ibang country nga eh, harsh ang persecution to eh. Sa North Korea, kung mahulihan ka na may Bible, ang parusahan, balay naman, nahulihan ako ng may Bible. Parusahan, gali ako, at hanggang sa third generation, so sabihin akong galing nga, nga, ang akong apo, parusahan man, ibig sabihin, prisoon man, pati ako, patibahan ko to sa bilangguan, doon sa, anong tinatawag naman na, priso kayo, katrabaho ka nga, gabungkat lupa, mga ano, hard labor, imagine ano, mga patakaran, ganun din sa India, sa China, sa Nigeria, sa Vietnam, sa Laos, sa East Timor, sa Australia. Yung, alam niyo sa Australia, pag nabigay ka na gasto pa sa anong mga nahulugan ng sulat, at kinuha to may-ari ng bahay, yung sa labas, pag nabas, ay, galing pala ito sa Bethany Baptist Church sa Makati. Halimbawa, Makati, abin nakalagay ako. Bethany Baptist Church, Makati. Tawagan, may number din ako, Pastor Nadley. Tawagan ang telephone number, tawagan. Tawagan na, hello sir, are you Pastor Jerry Nadley? Kung respeto pa, iba naman tayo, Mr. na, respeto, ano lang, are you Jerry? Respeto ba rin, get your trust here. Tanggalin mo mali yung trust. Ibigin mo yung basura yan sa akong liter box. Tawag ka na, no? Box. Mailbox. Ganun sila sa Australia. Trust, ito tawag yung gospel trust. Ito yung power of God. Trust. Trash. Bukod trash. Trust. Yung garbage. Yun. So ganun sa Australia, kaya nakwento yung pastor din. Kahit mag-share nga doon sa Amerika ng bawal yun. Sa street. Pero street preacher din sa USA. Natake rin mga street preacher. Even sa Great Britain. Pero doon sa Philippines, as of now, light persecution lang. Dati hard rin dito, nalaw si Mami Lynn na testimony nang na-convert si Mami Lynn na na-save siya, Mami Lynn Guevara, teacher din na-save siya. Hindi, meron siyang mga, sa Roman Katolika rin, may mga image, mga idols, anong inubrahay. Ano inubra to din? Yung lubong na no? Oo, lubong. Aging samad o ano basta no? Hindi yun yung mga na pag sa Bible. Kaya anong tatay Katoliko ay naakid ay pangay matbugas ano ang naray wak pagtawan siyempre hindi ka po kaya wak nakasunod yan ka ng mga Christian, mga Baptist na yes sa kalibo wak nakapinitrate there. Kaya kung taro Siliman University nga ron sa bahay ay ginadlanan ba yung mga politician at siyempre mga sa sila sa Katolik na pabor ngayon ay nakasunod Siliman University napunta na ito sa Kwan sa Dumaguete City. Pero ngayon, ang mga Ibindupari o mga Katoliko, mga ating mga loved ones, ay open-minded naman sila kung parang kamating, ilan mata kami, Katoliko mata kami, Baptist na mating, o bunag yung ano mating, ang mga matara, hindi mata.
So at least medyo ka na sila open-minded, pero katulad anay, hindi ba pwede, hindi pwede kasi ibang religion dito. So ganun. Kahit si Stephen, may pare na naman si Padre Raslo, di ba? Yan. So at least ngayon ay na-open na sila. Pero kung ito kami sa India ron, Katoliko o Baptist sa Christian, pareho lang namang na-persecute mga Hindu kahit sa China. Pareho lang naman ito. Katoliko ka sa China, Baptist ka, o Bumagin ka, pareho lang naman kamong na-persecute Chinese communists. O, diba? Ayan. So, the last number 3, living godly in the last days, with the guidance from the Holy Scriptures. So, from verses 15 to 17, guidance from the Holy Scriptures. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Wise unto salvation, kaya ang salvation not baptism, not religion, not church membership, kundi through faith which is in Christ Jesus. Yan. All scripture, inspiration of God. So, inspired yan yung doctrine, means teaching what is right, yung reproof, what is not right. Correction, how to do it right. Instruction, how to live it right. And then for perfection, verse 17, for perfection to be Christ-like. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. For Christ-like, ibig sabihin ng character, holiness, ang righteousness, emotion, intelligence, characteristic ni Christ, kung parang mag-mature tayo unto all good works. Living godly in the last days. Living godly in the last days, number 1, by following the example of God's servant, like Apostle Paul. Number 2, I will suffer persecution, but don't worry. Number 3, with the guidance from the Holy Scriptures. God bless us all. Let's pray. Our God, our Father in heaven, thank you sa Word of God. Pagpalain niyo sa aming puso, Panginoon, yung salita na even kami sa Bible ay in the last days, perilous times, magkakanig yung nangyari. Pero salamat, you are sovereign God, you are in control pa rin, Panginoon, you are in the throne. Manangyari sa sanlibutan ay inaalaw mo lang yung Panginoon, pinapintulot mo lang, pero ikaw pa rin, Panginoon, ang may control. May mga tao, may mga grupo na akala nila, control nila ang mundo, ang mga tao, pero sa totoo, pa rin yung out of control. Dahil kayo, o Diyos, ang may control. You are sovereign God. So thank you sa assurance ng Panginoon. Despite na niremind mo kami na the last days, perilous times sa kanto. Salamat na kami, Panginoon, ay magpatuloy lang sa inyo dahil meron kaming mga basihan sa iyong salita na maging ang aming sunod lang kami sa example ng iyong lingkod, si Apostol Pablo, at understood wonders of the Lord na mag-suffer kami ng persecution. Pwede kami mag-worry dahil si Lord Jesus nakaranas na sa guidance ng Word of God, ng Bible, Holy Scriptures ay ito yung pagtagumpay namin dahil kahit kami po, Panginoon, by your grace at sa inyong Panginoon, Lord Jesus, we are more than conquerors. Thank you, Father, for your love, and I pray, Heavenly Father, nag-represent ang bawat family nandito, bestow din your special blessing upon their life, their hearts, Panginoon. Pagpalain mo sila ingatan tulungan, padabi ng mga public school teacher, private teachers, bukas, Lord, opening of classes, ikaw mag-bless, mag-ingat sa bawat nagapunta sa school, even ng mga administrator sa school, mga guard, or mga parents, mga guardians, naghatid, at mga estudyante, ingatan mo doon. Mga teachers, give them patient love sa kanilang trabaho. Salamat po sa lahat na kapala namin giving. Bless the gift of the giver. Bless also our foods, physically, Panginoon. Salamat po sa lahat na kapala nyo. Heavenly Father, si Pastor Nabli, Pastor Salva, Pastor John Lumboy, Pastor Chagan, sa Amigro, Pastor I pray this Pastor Bugs, kapala ng Panginoon. Pastor John Lumboy, Pastor J. Beltrina, Pastor Liber, Pastor Bongbong Togon, si Pastor Bubo,
Pastor Yuli, Pastor Lipley, at lahat mga pastor Lord na pinabalik plano Panginoon. Planning Israel, Israelites, we pray, Ama, ang salvation ng mga kaluluwa ng mga Hudyo, at ng mga Arabo, mga Hindu, Buddhist, we pray for their salvation also. Ingatan niyo po kayo ng mga missionary to the foreign field at ang mga local missionary. I-bless mo yung payo ng mga missionary. I-bless mo mga needs ng bawat isang spiritual mo para financial. Panginoon. Thank you po sa lahat na in Jesus Christ's name. Amen. Amen. God bless us all. Good morning. Good noon. Amen.